King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 873. Emperor Ling Qiong. Bam. Habang pina-address ni Zhao Feng si Elder Yin, may tao sa isang bundok sa hilagang rehiyon ng Tianfeng Great Island Zone. Ang bloodline aura na ito. Ito ba ang perpektong Blood Devil Son na bloodline ng pamilya ko? Isang elder na nakasuot ng dark red na damit panglaban ay biglang may naramdaman, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Hindi niya naitago ang gulat at pananabik sa mukha niya. Isang maliwanag na liwanag ang tumama sa kanyang mga mata, at sa isang iglap, nagsimulang umikot ang kalapit na apoy sa kanyang paligid. Ang isang walang kapantay na Emperor level na Dao of Fire na aura ay pinigilan ang lahat ng nabubuhay na bagay sa loob ng 1,000 milyang radius na para bang sila ay nasa isang nagninangas na impyerno. Sa aspeto ng aura, ang elder na ito na may dark red battle robe ay malapit kay Duan Moqing noong ang huli ay nasa True Martial Sacred Land. Ang direksyon ay patungo sa 10,000 Sacred Clan. Ang divine sense ng dark red battle robe na elder ay lumikha ng isang detalyadong mapa. Ang lugar na kasalukuyang kinalalagyan niya ay malapit sa Yunling Zhao family. Sa pagsikat ni Zhao Feng, ang Yunling area ay teritoryo ng Zhao family. Maging ang makapangyarihang Luo family ay hindi nang ahas na madaling kumilos laban sa kanila. Bumalik sa 10,000 Sacred Clan. Nakakatakot ang bloodline ng fire. Bulalas ng mga eksperto sa paligid ng itim na entablado nang maramdaman nilang nanginginig ang kanilang mga bloodline na hindi mapakali. Sa sandaling ito, ang paligid nila ay pulang dugo. Ang katawan ni Zhao Feng ay matangkad na parang miniature giant, at napapalibutan siya ng nagliliyab na araw. May kapangyarihan siyang durugan ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Sa kombinasyon ng kanyang Sacred Lightning Body at ng kanyang mutated Blood Devil Son bloodline, nagawang itulak ni Zhao Feng si Elder Yin, na isang Pictier King. Bamuka ang bibig ng mga nanonood na hari. Si Elder Yin ay isa sa mga pambihirang Pictier na hari ng 10,000 Sacred Clan, at halos walang kapantay siya laban sa sinumang mas mababa sa antas ng Emperor. Kakaiba talaga ang bloodline na ito. Pinatay ni Elder Yin ang apoy sa kanyang katawan, at naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang lakas. Sa kabilang banda, bahagyang gumanda ang pagod na ekspresyon ni Zhao Feng. Pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa Divine Illusion Dimension, mas nagamit ni Zhao Feng ang mutated Blood Devil Son bloodline ng mas mahusay. Ang na-mutate na bloodline ng Blood Devil Son ay labis na nangingibabaw at orihinal na may kakayahang mage road at mag-apoy ng mga bagay, ngunit ngayon ay mayroon na ring lifesteal na kakayahan. Bagamat hindi sumailalim si Zhao Feng sa anumang matinding labanan sa Exiyang Palace, ilang buwang pakikipaglaban sa kanyang katalinuhan at tapang laban sa Black Serpent Dragon at sa iba't ibang pakana ng puwersa ay nangangahulugan na wala siya sa kanyang pinakamahusay na estado. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nakapansin sa mga pagbabago kina Zhao Feng at Elder Yin. Kabilang sa kanila ay si Elder Yin mismo. Elder, kunin mo itong kamao. Nagpakawala ng mahabang tawa si Zhao Feng habang ipinapaikot niya ang kanyang kapangyarihan sa sacred body at bloodline ng Blood Devil Son. Para siyang bulkan na sumasabog habang dumudurog siya kay Elder Yin. Bumigat ang katawan ni Elder Yin, at bumalik siya sa realidad. Pagkatapos ng kanyang karanasan sa malapit na pakikipaglaban kay Zhao Feng, hindi siya nang ahas na maliitin ang kalaban at bumawi ang pag-ataking muli. Basag. Boom. Nagpalitan ng suntok sa hangin ang dalawang figure, at lumitaw ang isa pang bitek sa nasasakupan ni Elder Yin. Shua! Boom! Sa pagkakataong ito, handa na si Elder Yin, at ginamit niya ang explosive power ng bloodline ng Blood Devil Son para humiwalay. Gayunpaman, kahit noon pa man, ang dugo ni Elder Yin ay tumalon at umikot habang ang apoy ay nagliliwanag sa kanyang katawan. Hindi niya naiwasang masugatan ng bahagya. Kung iyon lang ang isyo, maaaring gamitin ni Elder Yin ang kanyang Pictier King cultivation para i-drag lang ang laban at maubos si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, hindi ganoon kataas ang cultivation ni Zhao Feng, at bagamat nagamit niya ang kanyang bloodline, technique, at armas para hamanin ang mga may mas mataas na cultivation kaysa sa kanyang sarili, matatalo siya sa mahabang laban. Gayunpaman, ang kakayahan ng lifesteal ng bloodline ng Blood Devil Son ay nagpabago sa bagay na ito.
Pagkatapos ng pangalawang palitan, mas naabsorb ni Zhao Fang ang enerhiya ni Elder Yin at naging mas mabuti ang kanyang estado. Earth grade na sandata, lumulutang Dragon Tooth Sword. Naging mabangis ang ekspresyon ni Elder Yin nang lumitaw sa kanyang kamay ang isang maitim na gintong parang buto na espada na napapalibutan ng mga multo ng gintong dragon. Ang mga maitim na gintong dragon na gawa sa apoy ay dumagsa sa lahat sa loob ng 100 milya. Ito ang pinakamataas na sandata sa Earth Grade, ang Floating Dragon Tooth Sword. Ang pangunahing material ng espada na iyon ay ang ngipin ng isang dragon mula sa immemorial era. Nanginginig ang puso ng mga ekspertong nanunood sa ibaba nang makaramdam sila ng malakas na aura. Sa paglitaw ng Floating Dragon Tooth Sword, tumaas ng 50 hanggang 60% ang battle power ni Elder Yin, at nagawa niyang ibalik si Zhao Fang. Ding! Ang ikatlong paglapit ni Zhao Fang ay sa wakas ay itinulak palayo ng espada ni Elder Yin. Lumipad si Spark sa kanyang Sacred Lightning Body, ngunit ang pinsalang natanggap ay maaaring baliwalain. Pick Earth Grade na sandata. Pinaikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Ang epekto ng lifesteal ability sa pagkakataong ito ay hindi kasing ganda ng huling dalawa dahil ang Pick Earth Grade na sandata ni Elder Yin ay isang hari kumpara sa iba pang mga armas na may parehong antas. Junior, maliban sa Heavenly Divine Weapons at Inheritance Sacred Weapons, hindi pa nakakatugon ang aking Floating Dragon Tooth Sword. Hindi ka na makakalapit sa akin, kaya bumaba ng husto ang banta ng bloodline mo. Si Elder Yin ay mahiyain at palihim na nagpakawala ng hininga. Saan mapupunta ang kanyang mukha kung hindi man lang niya nagawang sugpuin si Zhao Fang gamit ang kanyang Pick-tier King Cultivation. Inheritance Sacred Weapons. Mayroon akong isa sa mga iyon. Lumitaw sa mga mata ni Zhao Fang ang pangungutya at pagiging mapaglaro. Isinasantabi ang Inheritance Sacred Weapons, mayroon pa siyang dalawang maalamat na substandard God Weapon. Inheritance Sacred Weapon, Skylocking Bow. Isang maitim na silver bow ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Ang busog ay may mahiwagang mga ukit sa paligid nito, at ito ay kumikinang sa pilak, na bumubuo ng mga larawang hugis tadpole. Jiang Weng. Isang malamig na metal na kinang ang lumitaw sa paligid ng bowstring, at ang Floating Dragon Tooth Sword sa kamay ni Elder Yin ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Inheritance Sacred Weapon, at ito ay isang long range sa ganyan. Ang ngiti ni Elder Yin ay tumigas. Tulad ng kung paano nagkaroon ng pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga eksperto, mayroon ding pagkakaiba sa pagitan ng mga armas. Ang Floating Dragon Tooth Sword ay pinigilan ng Skylocking Bow ni Zhao Fang at hindi nito mailalabas ang buong lakas nito. Inheritance Sacred Weapons, Skylocking Bow. Talagang natagpuan ito ni Zhao Fang sa Divine Illusion Dimension. Nagkaroon ng talakayan sa mga manonood. Kung ayaw mong makipag-close combat sa akin, maglaro tayo ng long range. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Pagkatapos sabihin ito, hinailan niya ang gininto ang bowstring ng Skylocking Bow at sinimulang ibuhos ang kanyang Wind Lightning Throw Yuan dito. Weng. Nagsimulang mabuo ang isang nagniningning na gintong arrow na napapalibutan ng mga arco ng kidlat sa string ng Skylocking Bow. Hindi maganda. Nanlamig ang puso ni Elder Yin sa hindi malamang dahilan, at pakiramdam niya ay kinulong siya ng isang matalim na kapangyarihang tumusok. Nanlamig ang katawan ni Elder Yin, at lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pakiramdam niya, kahit anong gawin niya, hindi niya maiiwasan ang pag-atake ng Skylocking Bow. Ang Skylocking Bow. Ito ang maalamat na Inheritance Sacred Weapons. Ang Zhao Fang na ito ay hindi lang malakas sa malapitang labanan. Dalubhasa din siya sa long-range combat o kung hindi ay hindi siya makikilala ng Skylocking Bow. Ang ilan sa mga kasalukuyang hari ay natigilan sa mga ekspresyon. Mahirap isipin na ang ganitong nakakatakot na pag-iral ay isang Origin Core Realm Junior lamang. Ang aking tunay na yuan at cultivation ay hindi kasing lakas ng kay Elder Yin, at ang purong pisikal na pag-atake ng Skylocking Bow ay hindi makakapatay sa kanya. Gayunpaman, kung bubuo ako ng Soul Light Arrow, baka mapatay ko siya kaagad. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang eye bloodline para purihin ang Skylocking Bow at eye-lock si Elder Yin. Si Elder Yin ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos.
Ang pagbabante at panggigipit lang ang nagparamdam sa kanya na para siyang nahulog sa freezer. Si Zhao Feng ay pinag-aaralan lamang at iniisip kung ano ang mangyayari. Hindi pa talaga siya umaatake. Naisip din niya kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Skylocking Bow kapag ginamit kasama ng substandard na God-slaying arrows. Kailangan kong maging hari para magamit ang God-slaying arrows, pagsusuri ni Zhao Feng. Bilang isang gamit na item, ang mga arrow ay nangangailangan ng mas mababang paglilinang upang magamit. Gayunpaman, ang Skylocking Bow ay maaaring ituring na isang crowbar habang ang God-slaying arrows ay ang mga bagay na binubuksan. Para sa kasalukuyang Zhao Feng, ang God-slaying arrows ay masyadong mabigat, kaya't hindi ito maaaring mabuksan maliban kung siya ay sapat na malakas. Sa hangin sa itaas ng 10,000 Sacred Clan, ang aura ng Earth Grade na sandata at ang Inheritance Sacred na sandata ay patuloy na tumataas. Napanatili ng mga manonood ang kanilang distansya habang ang kanilang mga puso ay naninigas. Tumigil ka, isang sigaw ang tumunog, at isang pagsabog ang tila hamyuni sa kalangitan. Isang surge ng magnificent power mula sa isang emperor ang bumaba. Nadama ng lahat ng mga eksperto na naroroon, kasama na si Kings, na mahirap huminga. Sa susunod na sandali, Shua, isang magandang babae na nakasuot ng purple na kristal na korona ang lumitaw sa mga ulap. Ang magandang babaeng ito ay natatakpan ng malakristal na liwanag, at mayroon siyang marangal at eleganteng aura. Emperor Ling Qiong. Bulalas ng paggalang at sorpresa ang narinig mula sa ibaba. Ang ilan sa mga mahihinang disipulo ay lumuhad pa. Pagbati, Third Elder. Nagpakawala ng hininga si Elder Yin, habang ang iba pang mga hari tulad nina Haring Luyon, Elder Wu, at kasama ay yumuko. Ang ikatlong Elder, Emperor Ling Qiong. Tumingin si Zhao Feng. Ang magandang babaeng ito ang nag-iisang babaeng Emperor ng 10,000 Sacred Clan, si Emperor Ling Qiong. Hindi nito maiwasang maalala ni Zhao Feng ang Cold Moon Emperor mula sa Pirate Sacred Land. Kung ikukumpara sa kabayanihan at nagyayelong Cold Moon Emperor, si Emperor Ling Qiong ay mas banal at matuwid. Emperor Ling Qiong, kailangan mo kaming tulungan. Iniulat ni Elder Yin at ng nasugatang Elder Wu ang masama na mga aksyon ni Zhao Feng. Hindi lamang ang brat na ito ay lumabag sa mga alituntunin ng angkan at walang pakialam sa buhay o pagkamatay ng kanyang mga kapwa-miyembro ng angkan, nagrebelde pa rin siya laban sa isang elder at nasaktan siya ng husto. Nakinig si Emperor Ling Qiong sa sinabi ng dalawang elder, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado ng tubig. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Si Zhao Feng ay lumulutang sa hangin at hindi nagpakita ng labis na panik laban sa panggigipit ng isang emperor. Tulad ng inaasahan sa isang henyo na pinupuri ni Duke Nanfeng. Ang papuri at interes ay sumilay sa mga mata ni Emperor Ling Qiong habang sinisiyasat niya si Zhao Feng. Hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng galit, at sa halip ay nagbigay siya ng isang kaaya-ayang ngiti. Pakiramdam ni na Elder Yin at Elder Wu ay hindi patas ang eksenang ito. Third Elder, kailangan mong ipatupad ang mga patakaran. Halos mabali na ang mga dati kong buto. Nanginginig ang boses ni Elder Wu. Siya ay kumilos na parang siya ay labis na nasugatan at sinubukang makakuha ng simpatiya. Nanlamig ang mukha ni Emperor Ling Qiong. Nakita ko ang lahat mula sa simula hanggang sa wakas. Nang marinig iyon, bumagsak ang puso ni Elder Yin at Elder Wu, at namutla ang kanilang mga mukha. Ayon sa ilang balita na narinig ko, magkakilala sina Emperor Ling Qiong at Duke Nanfeng. Si Haring Luyon at ang kumpanya ay nagsimulang mag-usap ng pribado sa hindi kalayuan. King of Gods, Kabanata 874. Tailit iyan. Malamig na ngumisi si Emperor Ling Qiong, at nanlamig ang puso ni Elder Wu at Elder Yin habang tahimik silang sumisigaw. Sa katunayan, ang sinabi nila kanina ay pinalaki, ngunit hindi nila inaasahan na nakita na ni Emperor Ling Qiong ang lahat. Higit pa rito, kilala ni Emperor Ling Qiong si Duke Nanfeng, ang pinuno ng Tianfeng Great Island Zone, at hindi niya itinago ang kanyang papuri kay Zhao Feng. Dahil nakita ng Third Elder ang lahat, kung gayon mangyaring magbigay ng patas na paghatol. Iminungkahi ni Haring Luyon at ng kanyang kasama. Iilan lamang ang Void God Realm Emperor sa buong 10,000 Sacred Clan,
at ang status ni Emperor Lin Qiong ang pinakamataas sa lahat ng naruroon. Higit pa rito, si Emperor Lin Qiong ay kilala sa nakasisiglang takot. Maraming tao ang gumagalang sa kanya habang ang iba ay napupuot sa kanya. Oo naman. Lumingon si Emperor Lin Qiong kay Zhao Fang. Zhao Fang. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong Soul Dimension, at ang puwersa ng isang Emperor ay sumakop kay Zhao Fang. Boom! Umindayog ang figure ni Zhao Fang sa hangin, at nagpakita siya ng pagtataka. Akala niya noon, dahil pinuri siya ni Emperor Lin Qiong at kilala niya si Duke Nanfeng, malaki ang posibilidad na protektahan siya nito. Gayunpaman, mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila itatatag ni Emperor Lin Qiong ang kanyang kapangyarihan sa harap niya. Gayunpaman, hindi talaga ito nagtagumpay. Kahit ang panggigipit ng isang emperor ay hindi napayuko si Zhao Fang, at sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Emperor Lin Qiong. Napagtanto niya na minamaliit pa rin niya si Zhao Fang. Siya ay talagang karapat-dapat na purihin ni Duke Nanfeng at ng isang taong sinubukang ay ugoy ng Duke sa kanyang tabi. Noon, tinanggihan pa ni Zhao Fang ang titulong Marquis. Maaari ko bang tanungin si Third Elder kung ano ang nagawa kong mali at paano mo ako parurusahan? Mahinahong tanong ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, ayaw niyang makipaglaban sa isang emperador o sa buong 10,000 Sacred Clan. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Zhao Fang ang 10,000 Sacred Clan bilang isang malaking stepping stone. Zhao Fang, iniwan mo ba ang grupo sa Divine Illusion Dimension? Nagtanong si Emperor Lin Qiong, at ang magnificent power mula sa kanyang katawan ay lumakas ng durog ito laban kay Zhao Fang. Ang normal kings ay gumuho na, ngunit ang ekspresyon ni Zhao Fang ay nanatiling pareho. Oo, si Zhao Fang ay napaka-prangka. Wala ka bang respeto sa isang elder at sinaktan mo si Elder Wu? Naging malamig ang boses ni Emperor Lin Qiong. Oo, walang pag-aalinlangan na sagot ni Zhao Fang. Ang lahat ay patay na tahimik habang sina Elder Wu at Elder Yin ay nalulugod na mga ekspresyon. Noong una ay inakala nila na paprotektahan ni Emperor Lin Qiong si Zhao Fang, ngunit ang katotohanan ay ganap na kabaligtaran. Ang ilan sa mga miyembro ng clan ay tumingin kay Zhao Fang na may nakikiramay na mga ekspresyon. Alam ng lahat na ang pananakit ni Zhao Fang kay Elder Wu ay isang aksidente at nasa pagtatanggol pa rin sa sarili. Napakagaling. Zhao Fang, hinahangaan ko ang iyong prangka. Kahit na ang iyong mga aksyon ay pinilit at naiintindihan, walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa Divine Illusion Dimension, kaya hindi pa kita maaaring parusahan. Ang mga salita ni Emperor Lin Qiong ay napalitan. Nang marinig iyon, sumang-ayon sina Elder Wu at Elder Yin. Sa hitsura nito, parurusahan ni Emperor Lin Qiong si Zhao Fang, ngunit ang katotohanan ng nangyari sa Divine Illusion Dimension ay kailangan pa ring kumpirmahin. Pagkatapos ng lahat, walang makapagpapatunay kung ang mga salita ni Zhao Fang ay totoo o hindi. Marahil ay pinagtaksilan pa ni Zhao Fang ang grupo ng 10,000 Sacred Clan. Hindi mo ba ako paparusahan ngayon? Nangangahulugan ba iyon na maaari akong bumalik at maglinang ngayon? Mabagal na sabi ni Zhao Fang. Hindi niya talaga inisip ang posibilidad na parusahan siya ni Emperor Lin Qiong sa puso. Hindi na siya magtatagal pa sa 10,000 Sacred Clan dahil aalis na siya pagkatapos niyang mabawi sa Void God Realm. Oo, huminto si Emperor Lin Qiong. Pakiramdam niya ay medyo binabaliwala siya ng kabataang ito, ngunit hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging walang galang. Ang ibang mga Void God Realm Kings ay hindi maiwasang magkaroon ng kakaibang ekspresyon. Sa hitsura nito, si Zhao Fang ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang hinaharap, at ang walang takot na ekspresyon na ginawa niya ay bahagyang hindi masaya kay Emperor Lin Qiong. Ikukulong kita ng 2 buwan bago mabunyag ang katotohanan. Sa susunod na 2 buwan, hindi ka pinapayagang umalis sa 10,000 Sacred Clan o kung hindi, ikaw ay tatakpan bilang isang taksil at papatayin sa paningin. Lumitaw ang lamig sa mukha ni Emperor Lin Qiong, at ang mga kalapit na hari ay nakaramdam ng nakakatakot na presyon na nagpalundag sa kanilang mga puso. Alam ng mga pamilyar kay Emperor Lin Qiong na si Zhao Fang ang naging dahilan upang bahagyang hindi siya maligaya. Sa ugali ni Emperor Lin Qiong, malaki ang posibilidad na tuturuan niya ng leksyon si Zhao Fang. 2 buwan.
Ang mga yapak ni Zhao Fang ay tumigil saglit, at umalis siya sa itim na entablado na para bang ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kanya. Sa totoo lang, pinaplano ni Zhao Fang na mag-cultivate ng 2 o 3 buwan at ay recover muna ang kanyang cultivation sa Void God Realm. Pagkatapos, ang kanyang lakas ay magiging malapit sa rurok ng kanyang nakaraang buhay, ang Left-Eyed Heavenly Emperor. Whoosh! Isang sinaunang kalisya ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Zhao Fang at bumaril sa kalangitan patungo sa kailaliman ng 10,000 Sacred Clan na may naglalagablab na berdeng apoy. Ang bilis! Ito ay malapit sa antas ng isang emperor. Natigilan ang ibang mga hari. Kailan binago ni Junior Marshal Brother Zhao ang kanyang paraan ng transportasyon? Ang mga mata ng ilang disipulo ay puno ng inggit at selos habang pinapanood nila si Zhao Fang na umalis. Substandard God Crystals. Hindi napigilan ni Emperor Ling Qiong na mapasigaw habang mahina niyang naramdaman ang kaguluhan ng isang Substandard God Crystals mula sa nagniningas na karwahe. Ang mga Substandard God Crystal ay karaniwang ang pinakamataas na ranggo na Primal Crystal Stones. Maging ang mga Emperor ay naaakit sa mga Substandard God Crystal, at kailangan sila ng mga Mystic Light Realm Sacred Lords upang linangin. Gayunpaman, ang isang Substandard God Crystal na tulad nito ay ginamit upang panggatong sa isang karo. Nangangahulugan ito na hindi na kailangang ilagay ni Zhao Fang ang kanyang True Yuan sa karwahe, at magkakaroon pa rin ito ng malaking supply ng enerhiya. Pinanood ni Emperor Ling Qiong at ng iba pang mga eksperto sa Void God Realm si Zhao Fang na pumasok sa kaibuturan ng 10,000 Sacred Clan. Dahil ang ruta ni Zhao Fang ay tila hindi siya aalis sa angkan, hindi siya pinigilan ni Emperor Ling Qiong at ng kumpanya. Sa loob ng ilang dosenang paghinga, bumalik na si Zhao Fang sa kanyang patio. Pagkatapos ay naglagay siya ng palatandaan na siya ay nasa pag-iisa at nagsimulang magtanim. Bago siya nagsimulang mag-cultivate, pinagsama ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan sa Little World sa loob ng Misty Spatial World. Ang Little World na ito ay may mga ilog, lawa, damo, puno, at mga buhay na nilalang. Naglagay si Zhao Fang ng ilang kakaibang kayamanan, tulad ng Green Water Skylat uses, Spiritual Flesh Snow Jade Lotus Roots, at tulad nito sa Little World. Bukod pa riyan, inilagay din niya ang 5 lason na Katanji tanging pukyutan sa isang tiyak na lugar at kailangan niyang bigyan sila ng pollen ng tuloy-tuloy. Ang lahat ng mga gawaing ito ay ibinigay sa maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Tumalon-talon ang maliit na pasang magnanakaw at tinanggap ang gawain, ngunit humiling ito ng ilang mapagkukunan mula kay Zhao Fang. Ang dami ng resources na hinihingi nito ay sapat na para mabangkarot ang ilang Void God Realm Kings, ngunit walang pag-aalinlangan na pumayag si Zhao Fang. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay ang ayusin ang dimensyon sa loob ng Misty Spatial World at mabawi ang kanyang lakas. Umupo si Zhao Fang, at ang mga butil ng berdeng Wood of Wind Lightning ay kumikislap sa paligid niya. Shua! Shua! Ang Crystal Core of a King, Wuji ang Wood, 100 Origin Fruit Juice, Green Water Skylat uses, at ilang iba pang bihirang kayamanan ay lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Bukod sa Wind Lightning Crystal Core, ang iba pang mga mapagkukunan ay pangunahin sa elementong kahoy, na kapakipakinabang para sa paglilinang, katawan, linya ng dugo, at maging ang kaluluwa ng isang tao. Ang kapangyarihan ng Wind Lightning ay nagsimulang magtipon sa hangin sa itaas ng courtyard ni Zhao Fang at bumuo ng isang malaking bola ng Wind Lightning. Hindi magkakaroon ng bottleneck si Zhao Fang pagkatapos na muling gisingin ang kanyang Emperor Intent. Ang kailangan lang niyang gawin ay dahan-daang itayo ang kanyang pundasyon at sanayin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata, at ang Wood of Wind Lightning sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay ganap na umabot sa Void God Realm level. Ang Crystal Core ni Zhao Fang ay iba sa karaniwan. Ang kanyang Crystal Core ay nahati sa 2 bahagi. Ang isang gilid ay madilim na asol habang ang isa naman ay berde. Parang pinagdikit ang bahagi ng Sapphire at bahagi ng Esmeralda. Ang madilim na asol na Crystal Core ay kumakatawan sa Water of Wind Lightning at umabot ng 2/3 ng kabuuang masa, habang ang berdeng bahagi na kumakatawan sa Wood of Wind Lightning ay umabot ng 1/3 ng kabuuang masa. Hindi ka panipaniwala, ang madilim na asol na Water of Wind Lightning ay maaaring mag-transform sa Wood of Wind Lightning.
Mula sa tubig nagmumula ang kahoy. Mula sa kahoy nanggagaling ang apoy. Mula sa apoy nagmumula sa lupa. Mula sa lupa ay metal. Mula sa metal ay tubig. Alam ni Zhao Feng ang landas na tinatahak niya sa 5 elemental wind lightning technique. Siyempre, sa ngayon, ang water of wind lightning lang ang kaya niyang gawing wood of wind lightning. Hindi niya ito magagawa sa kabaligtaran na paraan maliban kung ang lahat ng 5 elemento ay nilinang at nabuo ang isang kompletong circuit. Sa kasalukuyan, ang kakayahan ni Zhao Feng na mag-imbak ng True Yuan ay higit na nalampasan ang iba sa parehong cultivation. Kapag na-master na niya ang 5 elemento, magagawa niyang lipulin ang sinuman sa kanyang landas, at hindi na niya kailangang matakot sa sinuman. Sa ika-20 araw ng pag-iisa ni Zhao Feng. Peak of the Great Origin Core Realm. Mabilis na tumaas ang aura ni Zhao Feng habang lumalawak ang crystal core sa kanyang katawan. Weng. Ang lakas ng wind lightning ay kasing kapal ng karagatan sa hangin sa itaas ng courtyard. Nayanig ang puso ng mga kalapit na disipulong sentral. Bukod sa ilang core disciples, karamihan sa mga disciples sa 10,000 Sacred Clan ay hindi pa nakakarating sa peak Small Origin Core Realm o kahit na sa Origin Core Realm. Ang kalidad ng True Yuan ni Zhao Feng ay maihahambing sa Void God Realm Kings, at mabubuo niya ang kanyang mga domain sa sandaling siya ay naging isang hari. Isang hakbang na lang para maabot ko ang rurok ng aking nakaraang buhay at pagkatapos ay malampasan ito. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumikinang sa pananabik at pag-asa. Sa buhay na ito, ang mga pamamaraan na kanyang nilinang ay mas malakas at may higit na potensyal. Pagkatapos ng paglalakbay sa Divine Illusion Dimension, mas yumaman din siya kaysa dati. Tulad ng pagtutuon ni Zhao Feng sa pagsisikap na makapasok sa Void God Realm, isang walang kapantay na Dao of Fire Aura mula sa isang Emperor ang lumitaw sa hangin sa itaas ng 10,000 Sacred Clan. Ang buong angkan ay natatakpan ng nakakapasong pulang ilaw na nagbigay ng nag-aalab na aura. Ang puso ng 10,000 Sacred Clans Upper Echelon members ay nanginginig. Ang mga hari at emperor ay naalarma, at sila ay may tame time na mga ekspresyon habang sinusubukan nilang silipin gamit ang kanilang mga divine senses. Ang 10,000 Sacred Clan ay may 3 emperor. 2 sa kanila ay nasa hiwalay habang si Emperor Ling Qiong ang pangatlo. Emperor Tai Lit iyan mula sa Tai family. Bakit siya nandito? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Emperor Ling Qiong. Si Emperor Tai Lit iyan ay sikat sa buong Lord Dynasty at nagmula sa isa sa 8 big families, ang Tai family. Ang isang matanda na nakasuot ng madilim na pulang damit panglaban ay malabong nakikita sa nakakapasong pulang ilaw. Ang aura nitong Dao of Fire Emperor ay halatang mas malakas kaysa kay Emperor Ling Qiong, at mabilis ang paghinga ng huli. Nagmula ako sa Ziling Palace at nalaman na ang bloodline ng Blood Devil Son ng aking pamilya ay lumitaw sa Tianfeng Great Island Zone, kaya sinundan ko ang mga bakas at nakarating dito. Ngayon lumabas na ang katotohanan. Si Tai Lit iyan sa kanyang battle robe ay humahagalpak sa tawa habang ang kanyang boses ay umalangaw sa 10,000 Sacred Clan. King of Gods, Kabanata 875. Hindi interesado. Blood Devil Son Bloodline. Nagkatinginan ang mga eksperto ng 10,000 Sacred Clan at nagsimulang mag-usap. Hindi nagtagal ay naisip ni Haring Luyon at ng kumpanya ang isang tao. Ang bloodline ng Blood Devil Son ay nireranggo sa ika-80, isa sa mga bloodline ng Imperial Dao, at isa ito sa mga nangungunang bloodline sa Continent Zone. May isang kabataan talaga na may bloodline na katulad ng bloodline ng Blood Devil Son, at siya ay kasalukuyang nakakonfine. Maaari ko bang tanungin si Elder Tai? Anong katotohanan ang lumabas? Ang kataim-taiman ay lumitaw sa mukha ni Emperor Ling Qiong. Si Emperor Ling Qiong ay labis na nag-iingat kay Tai Lit iyan at sa Tai family sa likod niya. Anuman sa 8 big families ng Great Gun Lord Dynasty ay may hahambing sa isang 3-star power, at anumang aksyon na gagawin ng isa ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buong Lord Dynasty. Sa gitna ng 8 big families, ang Tai family ay isa sa mga mas malakas. Ito ay may hahambing sa isang peak 3-star power. Ang Tai family ay nanirahan sa Ziling Palace at binantayan ang hilagang kanlurang rehiyon ng Lord Dynasty. Sila ang pangunahing tagapagtanggol laban sa Dark Moon Lord Dynasty.
Lahat ng miyembro ng Tai family ay itinaas sa pamamagitan ng bakal at labanan. Ang kanilang lakas ay halos walang kapantay sa mga nasa parehong henerasyon. Kung ikukumpara, ang 10,000 Sacred Clan ay hindi kahit isang 3-star power, lalo pa ang pinakamataas na 3-star power. Hindi ito may kukumpara sa Tai family. Sa makatuwid, ang kapaligiran ngayon sa 10,000 Sacred Clan ay napaka-tense. Ang Tai family ay talagang isang kapangyarihan na hindi pananggahasang saktan ng 10,000 Sacred Clan. Napakalakas ng battle power ni Tai Litian, at madali niyang matatalo ang mga normal na emperor. Hahanapin ko si Zhao Feng at bubuhayin siya pabalik sa Tai family. Nag-init ang mga mata ni Tai Litian habang iniisip ang isang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Hindi niya napigilan ang excitement na iniisip lang iyon. Zhao Feng. Hindi ko akalain na gagana iyon. Muling nagbago ang ekspresyon ni Emperor Ling Qiong nang siya ay sumagot kaagad. Ang ilang mga balita tungkol sa Divine Illusion Dimension ay kumalat kamakailan, at ang isa sa pinakamahalagang balita ay tungkol sa Exiyang Palace at ang Black Serpent Dragon na may bloodline ng Destruction Dragon Race. Ang mga nakamamanghang kayamanan sa loob ng Exiyang Palace, ang kapangyarihan ng Evil God, Ancient God Weapons, at Substandard God Weapons ay lumikha ng shockwaves sa buong Lord Dynasty. Nabalitaan ni Emperor Ling Qiong na mayroong purple-haired demonic duo sa Exiyang Palace na nalampasan ang lahat ng iba pang super family at puwersa. Ang isa sa purple-haired demonic duo ay tinawag na Zhao Feng, at nahulaan ni Emperor Ling Qiong na ang Zhao Feng ng kanyang clan ay malamang na isa sa purple-haired demonic duo at may hindi maarak na lakas. Huwag mong isipin na gagana iyon. Hahaha. Gusto bang hadlangan ng 10,000 Sacred Clan ang landas ng Tai family? Humagalpak ng tawa si Tai Litian. Boom! Isang maliwanag na iskarlata pulang liwanag ang nagmula kay Tai Litian at tila ginawang karagatan ng apoy ang lugar. Daan-daan at libu-libong mga disipulo ang malapit ng masunog ng nakakapasong apoy. Arg! Ang ilan sa mga miyembrong ito ay hindi nakayanan ang init, at hindi nila nagawang makalusot sa karagatan ng apoy gaano man sila nagpumiglas. Tumigil ka. Ibinuka ni Emperor Ling Qiong ang kanyang mga braso, at isang malakristal na mundo ang lumitaw at nagsimulang harangan ang nagliliyab na pulang ilaw na nagmumula kay Tai Litian. Gayunpaman, nangangahulugan ito na kailangan niyang harapin ang pag-atake ni Tai Litian. Bam! Napaungol si Emperor Ling Qiong at nanginginig ang kanyang katawan. Maging ang kanyang munting mundo ay nagsimulang manginig. Hindi ikaw ang kapareha ko. Sabihin kay Zhao Feng na lumabas at kausapin ako. Nakatayo si Tai Litian na nasa likod ang kanyang mga kamay habang ang naglalagablab na pulang ilaw sa paligid niya ay biglang namuo pabalik sa kanyang katawan, na naging isang nagninangas na araw. Gayunpaman, sa sandaling ito na lumitaw ang isa pang surge ng Emperor Aura sa kaibuturan ng 10,000 Sacred Clan. Naging napakahina na ba ang 10,000 Sacred Clan na ang isang maliit na Emperor ay naglakas loob na magnakaw sa atin? Isang matandang pagod na boses ang narinig mula sa 10,000 Sacred Clan. Kahit na ang aura ng Emperor na ito ay hindi kasing lakas ng Tai Litian, ito ay mas makapal at mas siksik. Weng! Isang matanda na may puting buhok ang lumitaw. Siya ay natatakpan ng orange na liwanag at nagradiated ng isang malakas na surge ng magnificent power. Old Monster Shu, buhay ka pa rin kahit na nabigong makapasok sa Mystic Light Realm. Bahagyang naging maingat ang mga mata ni Tai Litian. Sa Tianfeng Great Island Zone, si Duke Nanfeng lang ang nag-ingat sa kanya, ngunit itong matandang halimaw na si Shu ay hindi rin dapat maliitin. Siya ay dating pinakamataas na emperor, ngunit nabigo siyang makapasok sa Mystic Light Realm at malapit nang magwakas ang kanyang buhay. Higit pa rito, ang 10,000 Sacred Clan ay mayroong 3 emperor. Sa kanila, si Emperor Ling Qiong ang pinakamahina. Para sa susunod na 2 paghinga, nagsimulang makipag-usap ang mga emperor sa isa't isa sa pamamagitan ng Divine Sense. Nararamdaman ng ibang mga hari ang pag-alo ng Divine Senses, ngunit hindi ang sinabi nila. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita ang matanda na may puting buhok na natatakpan ng kulay kahel na liwanag. Sige, gagawin namin ang gusto mo. Shua. Sa sandaling sinabi niya ito, ang Emperor Projection ng Old Monster Shu ay nawala.
Walang nakakaalam kung anong uri ng kasunduan ang narating ng mga emperador na ito. Sabihin kay Zhao Feng na lumabas at gumawa ng desisyon. Sabi ni Emperor Ling Qiong na may malamig na ekspresyon. Dahil sa kanilang pag-iingat sa Tai family, ang 10,000 Sacred Clan ay kailangang umatras, ngunit gusto nilang gawing mas maganda ito at hayaan si Zhao Feng na magdesisyon para sa kanyang sarili. Kumpiyansa si Tai Litian, kaya pumayag siya. Makalipas ang ilang sandali, sa pag-uulat kay Emperor, ang lugar kung saan nililinang ni Zhao Feng ay hindi malapitan dahil ang puwersa doon ay masyadong malakas. Dumating ang isang kalahating hakbang na hari at sinabi sa nagmamadaling tono. Ang divine senses ni Emperor Ling Qiong at Tai Litian ay lumiko patungo sa isang lugar. Isang whirlpool ng hangin at kidlat kasabay ng malakas na pag-alon ng kahoy at tubig ay nagmula sa lokasyong iyon. Hahaha, tulad ng inaasahan ng isang miyembro ng Tai family, na namamahala upang makuha ang layunin na kinakailangan upang maging isang hari. Humagalpak ng tawa si Tai Litian, at naging pangit ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng upper echelon gaya ni Emperor Ling Qiong at ng iba't ibang hari. Ang ganitong henyo ay talagang hindi pa natuklasan ng 10,000 Sacred Clan. Shua! Si Tai Litian at Emperor Ling Qiong ay lumitaw sa himpapawid sa itaas ng patio ni Zhao Feng. Sa loob ng silid, nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng habang naglalakad siya palabas at nakatingin sa dalawang emperor sa hangin. Ikaw si Zhao Feng. Napakahusay. Ang mukha ni Tai Litian ay napuno ng papuri, at isang nagniningas na mainit na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata, na nagpatindig sa mga balahibo ni Zhao Feng. Ang lakas ng Tai Litian na ito ay halos umabot na sa antas ng pinakamataas na emperor, at mas malakas siya kaysa kay Emperor Muyon, na nakaharap ni Zhao Feng sa Pirate Sacred Land. Tulad ng pakiramdam ni Zhao Feng ay nawawala. Shua! Ikan-away ni Tai Litian ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang matandang figure mula sa kanyang little world. Lolo Zhao. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mapasigaw. Si Lolo Zhao ang lolo ng orihinal na Zhao Feng. Dahil ang orihinal na mga magulang ni Zhao Feng ay namatay noong siya ay bata pa, ang kanyang lolo ang nagpalaki sa kanya. Parang mag-ama ang relasyon ng dalawa. Fenger, naaalala mo pa ba ang apelyido ng iyong ina? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Zhao habang natatakpan ng masalimuot na emosyon ang kanyang mukha. Nalaman niya ang sikreto ng bloodline ni Zhao Feng, at hindi ito kasing simple ng inaakala niya. Apelyido. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Dahil nilinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, madali niyang mahanap ang mga alaala sa kaibuturan ng kanyang isipan. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang sagot. Ang pangalan ng orihinal na ina ni Zhao Feng ay si Tai Shuli. Tai. Ang mga katawan ni Emperor Ling Qiong at ng mga hari mula sa 10,000 Sacred Clan ay nanginginig sa hindi paniniwala. Oo, hindi ko akalain na ang iyong ina ay magiging miyembro ng isa sa 8 big families. Sabi ni Lolo Zhao. Halata naman na hindi lang niya ito nalaman. Tumigil sandali si Zhao Feng. Talagang naging curious siya sa kanyang bloodline at nagpaplanong bumalik sa Zhao family at magtanong tungkol dito. Hindi niya inaasahan na ang bloodline ng Blood Devil Son na ito ay nakakuha ng atensyon ng isang eksperto mula sa Tai family. Matapos malaman ang katotohanan, ang nakatataas na echelon ng 10,000 Sacred Clan ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Nang hindi man lang mag-isip tungkol dito, tiyak na pipiliin ni Zhao Feng na pumunta sa Tai family at hindi manatili sa 10,000 Sacred Clan, na isang peak 2-star power lamang. Hindi pa banggitin, si Zhao Feng ay kaka-confine lang ni Emperor Ling Qiong kanina lang. Hindi katakataka na si Tai Litian ay lubos na nagtitiwala at gumawa ng kasunduan upang hayaan si Zhao Feng na magdesisyon ng mag-isa. Fenger, bakit hindi mo sinusunod ang Emperor na ito? Nagbabala at sumenya si Lolo Zhao kay Zhao Feng, na parang sinasabi na ang pagsali sa isang super family tulad ng Tai family ay makakatulong sa Zhao Feng at sa Zhao family. Si Tai Litian ay may malabong ngiti habang naghihintay ng sagot ni Zhao Feng ng may kumpiyansa. Sa kabaligtaran, si Emperor Ling Qiong at ang kanyang mga kasamahan ay may mga pangit na ekspresyon habang naghahanda sila para sa pinakamasama. Paumanhin, ngunit hindi ako interesado sa aking pagkapanganay. Sa ngayon,
Gusto ko lang mag-focus sa cultivation. Inilibot ng tingin ni Zhao Fang ang dalawang emperor sa ere at tumalikod, naiwan ang imahe ng kanyang likod habang siya ay naglalakad palayo. Natigilan ang lahat. Bamuka ang bibig ng 10,000 Sacred Clan Upper Echelon members na naruroon. Ikaw. Lalong naging makulay ang ekspresyon ni Tai Litian. Para siyang nabulunan, at namula ang mukha niya habang nakalutang siya sa hangin. Hihihi, hindi nagpa siya si Zhao Fang na umalis kasama ka. Ayon sa kasunduan na ginawa natin. Si Emperor Ling Qiong ay labis na nagulat at nagpakawala ng isang mahinang ngiti. Hindi niya akalain na hindi magiging interesado si Zhao Fang na bumalik sa Tai family. Hindi rin niya piniling manatili sa 10,000 Sacred Clan. Malamig na bulong ni Tai Litian habang umalis kasama si Lolo Zhao. Ayon sa deal, hindi pa siya talo. Hindi pinili ni Zhao Fang ang 10,000 Sacred Clan o ang Tai family. Masasabing hindi siya interesadong pumili. Nagsimulang magtanim muli si Zhao Fang sa kanyang silid. Ang 10,000 Sacred Clan ay naging kalmado at tahimik muli pagkaalis ni Tai Litian. Nag-utos si Emperor Ling Qiong na huwag hayaang makapasok ang sinuman sa paligid ng patio ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay hindi nakikialam sa mga emperor na kasing lakas ni Tai Litian. Talaga bang isa siya sa purple-haired demonic duo at isa sa pinakamalaking nanalo sa Exiyang Palace? Natural na naramdaman ni Emperor Ling Qiong na ang 10,000 Sacred Clan ay hindi kayang pigilin ang tumataas na dragon na ito. Lumipas ang oras, at naglakbay ang mga balita mula sa gitnang rehiyon ng kontinente patungo sa Tianfeng Great Island Zone malapit sa karagatan. Ang balita ay nabigla kay Emperor Ling Qiong at sa nakatataas na echelon ng 10,000 Sacred Clan. Halos 2 buwan na ang lumipas mula nang matapos ang Divine Illusion Dimension. Sa loob ng silid, naabot na ni Zhao Fang ang kritikal na yugto ng kanyang cultivation, at ang mga surge ng Wind Lightning True Yuan sa kanyang Crystal Core ay nagsimulang bumuo ng outline ng True Yuan Dimension. Dahil si Zhao Fang ay mayroon ng Emperor Intent, ang kanyang True Yuan ay may hahambing sa isang Half-Step King noong siya ay nasa pinakamataas na Great Origin Core Realm. Ang huling 2 buwan ng paglilinang ay halos nagpahintulot sa kanya na maging isang hari. Ang kailangan lang niyang gawin ay buuin ang kanyang True Yuan Dimension. King of Gods, Kabanata 876. Brewing Storm, Pagbabalik ng Hari. Ang lugar sa paligid kung saan nililinang ni Zhao Fang ay ganap na naklear ng upper echelon ng clan. Walang ibang tao sa loob ng 100 milya mula sa kanya. Weng. Ang puyo ng hangin at kidlat sa itaas ng patio ay kasing kapal ng karagatan. Ang bawat hininga ay nagdulot ng malaking tipak ng wind lightning na bumubulusok at pagkatapos ay nailabas ang maruming Yuan Qi. Dahil sa puwersang ito, maging ang mga hari ay nakaramdam ng pressure at hindi makalapit. Mayroong paminsan-minsang divine sense na tumitingin patungo sa lugar kung saan nililinang ni Zhao Fang. Mahirap isipin na natupad na niya ang mga kinakailangan para makalusot sa isang hari sa murang edad. Hindi siya malayo sa aktwal na paglusot. Ang kapangyarihan ng kanyang wind lightning intent ay lumalampas din sa karaniwan. Ang mga hari ng 10,000 Sacred Clan ay tinalakay ng pribado. Halos 2 buwan na ang lumipas mula noong Divine Illusion Dimension. Sa panahong ito kung kailan naglilinang si Zhao Fang, sunod-sunod na balita ang nagmula sa Lord Dynasty. Sa loob ng isang kristal na palasyo sa isang mataas na bundok ng 10,000 Sacred Clan. Pag-uulat sa Third Elder. Ayon sa balita mula sa mga sentral na rehiyon ng Lord Dynasty at Earth Spirit Hall, ang purple-haired demonic duo ang pinakamalaking nanalo sa Exiyang Palace. Naniniwala ako na si Zhao Fang mula sa aming angkan ay isa sa dalawang iyon, ang pinuno ng purple-haired demonic duo. Isang kalahating hakbang na hari ang lumuhad sa lupa ng may paggalang. Ang pinuno ng demonic duo. Sigurado ka ba dito? Bulalas ni Emperor Ling Qiong. Kahit na medyo handa na siya para dito, hindi niya inaasahan na si Zhao Fang ang magiging pinuno ng demonic duo. Ang mas hindi kapanipaniwala ay ang duo ang pinakamalaking nanalo sa Exiyang Palace. Mula sa balitang kanilang natanggap, alinman sa demonic duo ay sapat na malakas upang hindi matakot sa mga normal na emperor. Si Gu Chaoji mula sa Earth Spirit Hall ay nakipag-usap sa demonic duo dati at pamilyar sa kanila.
Kumpiyansa na sabi ng Half-Step King. Ang Earth Spirit Hall ay isa sa 3 star na kapangyarihan sa gilid ng kontinente, hindi masyadong malayo sa Tianfeng Great Island Zone. Nang maglaon sa araw na iyon, nagsagawa ng emergency meeting ang mga elder ng 10,000 Sacred Clan. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Zhao Feng, ang pinakamataas na echelon ng 10,000 Sacred Clan ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang bagay ng padalos-dalos. Una, ang lakas ni Zhao Feng ay hindi makapaniwala, at tiyak na mayroon siyang ilang nakatagong baraha pagkatapos tumakas sa Exiyang Palace. Pangalawa, malakas ang suporta ni Zhao Feng. Mayroon siyang emperor para sa isang master pati na rin ang pabor ni Duke Nanfeng. Pangatlo, ang Tai Family. Ang Tai Family ay isa sa mga nangungunang pamilya kahit na sa 8 big families, at sila ang pangunahing paglaban sa Dark Moon Lord Dynasty. Hindi pa umaalis si Emperor Tai Litian ng Tai Family. Siya ay nananatili sa hindi kalayuan sa 10,000 Sacred Clan. Sa mga ulap, si Tai Litian sa kanyang madilim na pulang damit na panlaban ay tumitig sa 10,000 Sacred Clan na may kumikinang na mga mata. Hindi ko akalain na ang kabataang ito na may bloodline ng Tai family ko ay isa sa pinakamalaking nanalo sa Exiyang Palace. Minamaliit ko siya. Bulong ni Tai Litian nang magsimulang maging solemn na ang kanyang ekspresyon. Nagsisimula nang maging komplikado ang problema ng pagbabalik ni Zhao Feng sa Tai family. Ang mga kayamanan sa loob ng Exiyang Palace ay isang bagay na hindi kayang labanan ng 3-star at 4-star superpowers. Higit pa rito, ang purple-haired demonic duo ay gumawa ng hindi mabilang na mga kaaway sa Divine Illusion Dimension. Sa isang bulubundukin na napapalibutan ng madilim na ambon sa loob ng zone ng kontinente, may mga demonyong aura na maaaring takutin ang parehong mga Diyos at ghosts. Ang lugar na ito ay isang sikat na sacred land ng Lord Dynasty, ang Nine Darkness Mountain Range. Kapag nagsasalita tungkol sa Nine Darkness Mountain Range, kailangang pag-usapan ang tungkol sa naghaharing puwersa dito, Nine Darkness Palace. Ang Nine Darkness Palace ay isa sa pinakamalakas na demonic Dao forces ng Great Gun Lord Dynasty, at ito ay dating isang 4-star power. Kahit na ngayon ay isa na lamang itong pinakamataas na 3-star power, isa itong piling puwersa kasama ng iba pang 3-star na puwersa, at ito ang mahalagang pinuno ng mga demonic Dao cultivator. Gayunpaman, sa araw na ito, ang mga dagandong ng galit at mga pag-aalsa ng layuning pagpatay ay nagmula sa loob ng gitnang bulwagan ng Nine Darkness Palace. Ang mga elite ng Nine Darkness Palace ay pinatay ng isa sa demonic duo, si Nan Gongsheng. Si Jiu Wuji ay nakalusot upang maging isang Pick-tier king sa puntong iyon, ngunit hindi man lang niya kayang labanan ang brat na iyon. Mukhang totoo ang balitang nagmamana siya ng kapangyarihan ng Evil God. Ang mga may-ari ng mga boses na ito ay pawang mga hari ng Pick-tier. Marami sa kanila ay mga emperador o mas malakas pa. Ang ilan sa mga demonic Dao emperors ay kalalabas lamang sa pag-iisa at nagalit sa balitang ito. Talo ng puso ng normal kings at hindi sila makahinga kung nandito sila. Nag-uulat kay Grand Elder. Isang hari na kalahating lumuhad sa lupa at nagsabi sa nanginginig na tono. Walang nakakaalam tungkol kay Nan Gongsheng ng purple-haired demonic duo, ngunit may mga bakas sa kanya sa gitnang mga rehiyon ng Lord Dynasty. Nan Gongsheng. Naalala lahat ng mga miyembro ng upper echelon ng Nine Darkness Palace ang pangalang ito. Ang taong ito ang pumatay sa lahat ng elite mula sa Nine Darkness Palace na pumasok sa Exiyang Palace. Ang lakas panlaban ni Nan Gongsheng ay hindi bababa sa maihahambing sa isang emperor. Bukod dyan, si Zhao Feng ng purple-haired demonic duo ay nagmula sa 10,000 Sacred Clan ng Tianfeng Great Island Zone. Ang lugar na iyon ay teritoryo ni Duke Nanfeng. Ang hari ay kalahating lumuhad sa lupa at tumingin sa Grand Elder na natatakpan ng demonyong liwanag. Ang aura ng Grand Elder ay lubhang walang laman. Ang kanyang katawan ay tila walang timbang. Para siyang bola ng demonyong liwanag na lumagpas sa hangganan ng laman at dugo. Kung hindi lang talaga sila nakatingin kay Grand Elder ay hindi na siya pinansin. Hindi pa nagsasalita ang Grand Elder simula pa lang. Dalawang makapangyarihang pag-iral ang nakatayo sa kanyang kaliwa at kanan. Isang itim na nakasuot ng Demon Lord at isang kaakit-akit na demonyong batang babae sa lilang itim na apoy ayon sa pagkakabanggit.
Sa ilalim ng tatlong pangunahing tauhan na ito ay ang iba pang mga emperor, kabilang ang ilang pinakamataas na mga emperor. Ang pagpatay kay Nan Gongsheng ay mangangailangan ng kahit ilang emperor. Para masigurado ang ating tagumpay, magpapadala kami ng Mystic Light Realm Sacred Lord. Walang nakakita sa kaakit-akit na demonyong batang babae sa itim na apoy na nagsabi ng kahit ano, ngunit ang kanyang boses ay umalingaw sa parehong pisikal at mental na sukat. Mystic Light Realm Sacred Lord. Nanginginig ang puso ng mga hari at emperor na naruroon. Ang Peak Emperors ay nasa antas ni Duan Muqing, ang Wind Lightning Emperor, at maging ang Emperor of Death. Ayon sa lakas ni Nan Gongsheng, 2 o 3 Peak Emperors ay higit pa sa sapat upang patayin si Nan Gongsheng, ngunit ang mataas na echelon ng Nine Darkness Palace ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa bagay na ito. Para sa isa pang tao ng demonic duo, si Zhao Feng, siya ay sinasabing napaka-misteryoso at hindi dapat minamaliit. Ang nakaitim na Demon Lord ay tumango. Sa sandaling ito, nagkatinginan ang dalawang Mystic Light Realm Sacred Lords habang sila ay nagdesisyon. Ang naliliwanagan ng demonyong Grand Elder na nakaupo sa gitna ay nagbitaw ng isang salita. Sige. Sa pangalawa niyang sinabi iyon, nawala ang hindi maarak na Grand Elder. Kung nandito ang Demigod Kunyon, magugulat siya sa kanyang nakita. Sa ibang lugar sa Great Gun Lord Dynasty, sa isang lugar na kilala bilang Sky Suspension Palace, isang grupo ng mga palasyo ang lumutang sa gitna ng mga ulap. Parang langit ang lugar na ito dahil mababa ang tingin nito sa lahat. Sa isang nag-iisang rurok ay nakaupo ang dalawang mortal na may normal na aura na naglalaro ng chess sa isa't isa. Ang dalawang mortal na ito ay isang malabo ang mukha na malaki ang tainga na mataba at isang kulubot na matanda na walang anumang palatandaan ng buhay. Whoosh! Sa puntong ito, bumaba ang napakagandang aura ng isang emperor. Sa pag-uulat sa dalawang martial ancestors, mahina nating nararamdaman ang direksyon ng Black Serpent Dragon. May mga bakas din kung nasaan si Nan Gongsheng, na nagmana ng kapangyarihan ng Evil God. Nahijitin pa ng aura ng emperador na ito si Tai Lit Ian at malapit siya sa Emperor of Death. Base sa Mark of Destruction, ang lakas ng Black Loach na iyon ay hindi pa nakaka-recover sa demigod level. May pagkakataon pa na masil ito ngayon. Ang kulubot na matanda. Masyadong malaki ang presyong kailangan para masil ang Black Loach na iyon. Kailangan nating kaladkarin ang mga matandang undead mula sa Grand Imperial Hall kasama natin. Tiyak na hindi nila papanoorin ang Lord Dynasty na magtatapos na lang. Tuso ang tono ng mukha ng matanda. Nagkatinginan ang dalawang mortal na ito at hindi nagtagal ay nagkasundo. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay naglilinang pa rin sa 10,000 Sacred Clan. Hindi niya namalaya na nakapasok na pala siya sa whirlpool ng Lord Dynasty. Isa lang ang target niya ngayon, at iyon ay ang makabawi sa Void God Realm at pagkatapos ay malampasan ang rurok ng kanyang nakaraang buhay. Oras na. Ipinalibot ni Zhao Feng ang Wood and Water of Wind Lightning. Ang crystal core sa loob ng kanyang dantian ay naging matatag at hindi magbabago sa laki, ngunit ang panloob na bahagi ng crystal core ay nagbago ng malaki. Ang tunay na yuan ay naging karagatan at bumuo ng sarili nitong dimensyon. Sa pagbuo ng True Yuan Dimension, si Zhao Feng ay haantong sa domain ng Kings. So. Sa araw na ito, ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa himpapawid, at sunod-sunod na makapangyarihang mga aura ang tumakip sa 10,000 Sacred Clan. Ang mga mayari ng mga aura na ito ay hindi bababa sa mga Void God Realm Kings, at mayroong 4 o 5 Void God Realm Emperors. Iyon. Nagpakita si Tai Lit Ian ng pagtataka habang lumulutang siya sa hangin. Nakilala na niya kung saan nanggaling ang puwersang ito. Sa buong Lord Dynasty, kakaunti lang ang 3-star forces. Void God Realm experts mula sa Earth Spirit Hall. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong 10,000 Sacred Clan. Maging si Emperor Ling Qiong ay nagsimulang mataranta. Malamang walang magandang intensyon ang Earth Spirit Hall. Nanlamig ang puso ni Emperor Ling Qiong. Ang Earth Spirit Hall ay ang tanging 3-star na kapangyarihan sa nakapalibot na lugar, at ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa Mystic True Sacred Clan na pinanggalingan ni Zhao Feng. 10,000 Sacred Clan. Ito ang clan na pinanggalingan ni Zhao Feng. Si Gu Chaoji ay kabilang sa mga hari at emperor.
Nagsimulang mag-scan ang kanyang divine sense sa 10,000 Sacred Clan. Bagamat siya ay nag-iingat kay Zhao Feng, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang puwersa ay napakalaki. Ang Earth Spirit Hall ay isang 3-star power, at ang 10,000 Sacred Clan ay isang 2-star power. Ito ay magiging isang ganap na pagpatay. 10,000 Sacred Clan, ibigay si Zhao Feng ng purple-haired demonic duo. Isang boses ang tumunog sa langit at lupa at naging sanhi ng pagyanig ng mga bundok sa ilalim ng 10,000 Sacred Clan habang tinakpan sila ng mga alon ng magnificent power. Hindi nagulat ang upper echelon ng 10,000 Sacred Clan na gusto ng Earth Spirit Hall si Zhao Feng. Si Emperor Ling Qiong at ang kumpanya ay likas na tumingin sa lugar kung saan nililinang ni Zhao Feng at natagpuan na ang whirlpool ng wind lightning sa itaas ng courtyard ay naglalaho. Sa sandaling ito, tahimik na natapos ni Zhao Feng ang kanyang tagumpay at itinago ang kanyang aura. Talagang hindi ito bagong bagay na magagawa ng Kings.